Ang karanasang matutungayan nyo ngayon ay aking naranasan taong 1987 sa isang bari na matatagpuan sa Aklan. Itago niyo ako sa pangalang Waldo. At sa mga panahong ito ako ay nasa 15 anyos pa lamang. Ako lang ang nag-iisang anak at si nanay ay maagang namayapa. Ang hanap buhay ni tatay ay pangingisda. At paminsan-minsan ay sumasama din ako sa kanya sa laot. Isang hapon araw ng Sabado. Iyo, gusto mo bang sumama sa amin mamaya sa laot? Meron ka bang gagawin mamaya? Tay, gustuin ko man pero meron akong gagawin na proyekto. Ganun ba? O sige, ayusin mo yung pag-aaral mo. Nang sa ganun ay guminhawa ang buhay mo. Hayaan mo na ako. Tumatanda na ako. Ginagawa ko ngang lahat ay para sa ating dalawa. Gawin mo ang lahat para sa iyo. At sa magiging pamilya mo. Ayos lang ako. Pagkatapos naming kumain ng hapunan, ay agad namang umalis si tatay. Bandang 8:00 ng gabi ay napagpasyahan kong tumungo sa isang tindahan upang bumili ng tinapay. Sapagkat marami pa akong gagawin sa gabing ito. Sigurado namang aabutin ako ng hating gabi. Hindi pa man ako nangangalahati ay nakita ko yung kapitbahay naming buntis na kakapasok lang sa kanilang bakuran. Subalit napasulap ako sa gilid ng kanilang bahay. At kitang-kita ko naman ang isang malaking pusa na nakatingin sa akin ng direkta. Medyo namumula ang mga mata at para bang handang umatake anumang sandali. Sa takot ko naman ay nagpatuloy na lamang ako sa paglalakad. Pero inisip ko rin na baka namamalikmata lamang ako. Pagkatapos kong bumili sa tindahan, ay sinabi ko sa tenderong na tawagin na lang natin sa pangalang Mang Ramonito ang nasaksihan ko sa gilid ng bahay ng kabaryo naming buntis. Natawagin na lang natin sa pangalang Aling Maria. Mang Ramonito, hindi ko alam kung maniniwala kayo o hindi. Meron po akong nakitang malaking pusa sa gilid ng bahay nila Aling Maria. Malaking pusa? Ay, totoo yan. Minsan na rin niyang nakita ng kabaryo natin. Yung kaibigan ng tatay mo na mangingisda. Madaling araw nung napadaan siya sa tapat ng bahay nila Maria. At ganyan din ang kanya nakita. Kung ganon, baka totoo po na hindi ako namamalikmata. Buntis kasi yang si Maria. Kaya naman inaaswang. Sinabihan na rin namin yan. Pero hindi sila nakikinig ng kanyang asawa. Wala sigurong paniniwala ang mga yan. Mas mabuti siguro makasigurado Mang Ramonito, ano? Mas mabuti talagang sigurado. Para hindi ka magsisi sa uli. Makalipas ang ilang minuto ay naglakad na ako pabalik sa aming bahay. At habang papalapit ako sa bahay nila Aling Maria, ay unti-unti namang lumalamig ang simoy ng hangin. Nararamdaman ko na meron talagang mali sa mga sandaling ito. Nang malampasan ko ang bahay nila Aling Maria, ay nakarinig ako ng isang bulong. Bulong na napakahina kaya naman hindi ko lubos na maintindihan. Walang ano-ano ay nakarinig ako ng isang sitsit na nanggagaling mismo sa loob ng bakuran nila Aling Maria. Nang dahil naman dito ay dali-dali akong naglakad nang sa ganun ay agad akong makalayo sa kanilang bakuran.
Pagkarating ko naman sa bahay ay hindi ako mapakali at hindi mawala sa aking isipan ang nakita kong pusa. Hindi rin ako makafocus sa aking ginagawang proyekto. Bago pumatak ang 12:00 ng hating gabi, ay nakarinig ako ng mahinang yapak sa bubong ng aming bahay na sa mga panahong ito ay gawa lamang sa pawid. Sa bawat yapak niya ay ganun din ang pagtunog ng aming pawid. Kaya naman kinikilabutan ako at unti-unting bumibilis ang tibok ng aking puso. Hanggang sa napagpasyan ko na bukas na lamang ipagpatuloy ang aking ginagawa. Sapagkat unti-unti na akong nilalamon ng takot. Sana dumating ng maaga si tatay. Nang makapasok na ako sa loob ng aking kwarto ay naging alerto ako at nakiramdam sa aking paligid. Sinigurado ko namang nakasara ang mga pinto at bintana. Nang sa ganun ay kampante akong hindi mapasok. Bandang 1:00 ng madaling araw ay dito na ako binulabog. Narinig kong may kumakatok sa pinto ng bahay kaya naman inisip ko na si tatay na ito. Tay, mabuti at maaga kayong umuwi. Meron akong sasabihin sa inyo. Buksan mo ko, anak. Natigilan ako at napaisip sapagkat si tatay ay hindi tumatawag sa akin ng anak mula nung bata ako. Ni minsan ay hindi ko siya narinig na tinawag niya akong anak. Kaya naman labis ang aking pagtataka. Tay, ikaw ba yan? Huminto ako sa tapat ng hapagkainan habang nakatingin sa pinto ng aming bahay. Nadidinig ko siyang kumakatok at para bang nagmamadali. Buksan mo ko! Dali! Buksan mo ko! Subalit nagdalawang isip ako sa mga sandaling ito. Bumalik ako sa loob ng aking kwarto at nakiramdam na lamang sa paligid. Ilang beses pa niya akong tinawag pero nagkikibit balikat na lamang ako at hindi ko siya pinapansin. Alam kong hindi ito ang aking tatay. Makalipas ang mahigit kalahating oras, ay tumigil din ito at dito na ako nakahinga ng maluwag. Napagpasyahan ko naman na hindi ako matutulog hanggat hindi nakakauwi ang aking tatay. Bandang 3:00 ay dito na lumala ang pambubulabog sa akin. Ilang beses akong nakarinig ng mga yapak sa labas ng aking bintana. Unti-unting uminit ang aking katawan na para bang tatamaan ako ng mataas na lagnat. Nakakabalisa at nakakailang ang mga sandaling ito. Nakakabaliw. Nung napasulap ako sa ibabaw ng dingding ng aking kwarto, ay laking gulat ko nang makakita ng ulo ng tao na nakatingin ng direkta sa akin. Nanlalaki ang mga mata at sa maniwala kayo o hindi, pamilyar ito. Medyo madilim man at hindi ko siya masyadong maanina, pero sigurado akong siya ito. Siya ang asawa ni Aling Maria. Ito namang mag-asawang ito ay kakalipat lang sa aming baryo nung time na to. Walang nakakaalam kung saan bayan sila galing. Pero ang alam na mga tao ay meron silang kaya sa buhay. Nang dahil naman dito ay napasigaw ako ng napakalakas at narinig ako ng mga kapitbahay namin. Sa pagtingin ko ulit sa ibabaw ng dingding ay hindi ko na siya makita. Makalipas ang ilang sandali ay dumating ang mga kapitbahay namin.
Nagtanong sila kung ano ang nangyari at agad ko namang kinuwento habang nanginginig ang aking mga kamay at katawan. Hindi naman sila makapaniwala at sabi ng isa sa mga ito, pag malaman ni tatay ang tungkol dito ay hindi siya magdadalawang isip na kumprontahin ang asawa ni Maria. Kilalang prangka na tao si tatay sa aming baryo. Masasabi ko rin na matapang ito at hindi nagbibiro sa mga bagay-bagay. Sinamahan na lamang ako ng mga kapitbahay namin hanggang sa dumating ang aking ama. At bandang 5:00 ng madaling araw ay dumating nga ito. At nung nalaman niya ang nangyari ay hindi nga nagkamali ang isang kapitbahay namin. Pinuntahan niya ang bahay nila Aling Maria, subalit makalipas ang ilang minuto ay bumalik din ito. Nagsabi siya na wala doon ang mag-asawa. Kahit anong tawag niya ay walang sumasagot. Nag-iwan na lamang ito ng babala para kung sakaling nandoon man sila sa loob ay madidinig nila ang banta ni tatay. Sa maniwala kayo o hindi, makalipas ang 2 araw ay tuluyang nilisan na mag-asawa ang aming baryo. Pero magmula noon ay hindi na namin sila nakita. Ayon naman sa iba naming kabaryo, baka nagalit sa akin ang dahil sinabi ko kay Mang Ramonito na nakita ko siya sa gilid ng bahay. Pero mabuti naman at hindi na ito nasundan pa. Hanggang dito na lang ang kwento.